Mapagpalang umaga, ngayong araw pong ito muli po tayong mananalangin dito sa Godspeed Vlog. Mga minamahal, at mayroon po tayong mahalagang talakayin, mahalagang content ngayong part na ito, mga minamahal, tungkol po sa talakayin at usapin ng ating lipunan na mayroon pong kaugnayan sa ating mga Kristiyano na hindi po naintindihan ng marami at nagiging inosente tungkol dito sa pagsasabatas ng SOGI Bill. Ito po ay aking pong napakinggan, napanood sa pagpapahayag at napakalinaw po ng kanyang pagpapaliwanag tungkol dito sa SOGI Bill na hindi kailangang maisabatas. Talagang kailangang ilaban natin, mga minamahal, sa panalangin, ang sama-sama tayong manalangin sa Panginoon na hindi mangyari ito, ang pagsasabatas ng SOGI Bill na ipinaglalaban ng mga maling pananaw. Kung kaya, mga minamahal, pakinggan po natin ang pagtatalakay o pagbabahagi ng ating minamahal na si Brother Eddie Villanueva, ang ating pong founder, spiritual director ng ating pong Jael Church. Talaga pong kailangan pong maintindihan at malaman ng marami, mga kamag-anak natin, mga minamahal natin sa buhay, na maging alerto sa ganitong usapin, na hindi lang basta tayo umaagree o sumasang-ayon, hindi natin alam na ito pala ay mayroong nakapaloob na laban sa kalooban ng ating Panginoon. Kung kaya, samahan niyo po akong panoorin ito at pakinggan mabuti ang magandang pagpapaliwanag ni Brother Eddie Villanueva sa kanya pong preaching dito po sa church. Ito po ay para sa ating lahat. Ating pong sama-samang panoorin. Halika po kayo at manood tayo, pakinggan natin. Siguro nabalitaan ninyo yung hearing sa SOGI Bill ay yung pong SOGI Bill na yan na ngayon ay pinag-uubra nila ng concerned authorities. Yan po yung panukalang batas na Bicol Express. Ano yung Bicol Express? Ni Railroad. Walang tunay na public hearing nung 17th Congress of the Philippines. Basta inaprubahan na lang ho. 270 yes. Yung nag-oppose, 0. At nung ako'y mag-privilege speech sa Kongreso tungkol dito, lumapit sa akin yung ibang congressman. Alam mo, Brother Eddie, pinapirma lang kami rito pakikisama. Hindi namin nababasa yung panukalang batas na yan. Nawawasakin pala niya ng ating bansa, ang ating lipunan. Inuulit ko po sa mga nanonood sa programang ito at maging nandito sa church, ang coalition ng mga mananampalataya sa Pilipinas at coalition ng mga tinatawag na straight community. Yung straight community, yun po ay hindi mga homosexual, hindi bading, hindi tomboy, straight community. Sila po na higit na nakararami sa ating bansa. Hindi po tayo nagkakaroon ng tinatawag na biases o galit sa mga kababayan nating nahulog sa ganitong uri ng pamumuhay. Yung tinatawag na naging homosexual o yung tomboy o bakla. Ginagalang natin ang kanilang pagkatao. Katunayan, meron akong pamangking bakla, may pamangkin akong tomboy. Pero hindi nagbabago ang aming pagtingin, ang pagmamahal namin. Kaya exaggerated masyado at OA ang mga presentation sa hearing. Nung nakaraan ho, aaprubahan na. Walang hearing na public na participated ng different stakeholders, ng different sectors. Kasi po, ito pong SOGIng tinatawag, SOGI Bill, aapektuhan ito
ang iba-ibang sangay ng ating lipunan. Maapektuhan nito ang parental authority ng magulang, mababawasan kung hindi man mawala ang parental authority ng magulang sa mga anak na bata, ang religious freedom, ang academic freedom, ang freedom of speech and expression, maging ang press freedom. Hindi po ito naiintindihan ng marami. Bigla na lang lulundag at sasali dito sa ganitong issue dahil sa magandang slogan, Anti-Discrimination Bill. Pag nabasa mo yung Anti-Discrimination Bill, kung ikaw ay member ng Congress, pinakiusapan ka, pipirma ka na. Maganda ang pangalan Anti-Discrimination Bill. Pero pag binasa mo ang makapal na panukalang batas, i-discriminate pala ang karapatan ng straight community. I-discriminate ang mga magulang na merong tungkuling palakihin ang kanilang mga anak ng merong Christian values. Katulad na nangyari sa Canada, nakausap ni Bishop Oriel, ang isang Pilipina, iyak ng iyak yung isang ina. Bakit kayo umiiyak, nanay? Yung anak ko, kinuha ng mga pulis. Bakit ho? Kasi yung anak kong bata, nasabi niya sa kanyang teacher na yung nanay ko, ang sabi sa akin, tandaan mo to anak, ikaw ay lalaki, hindi ka babae. Nabanggit dun sa teacher, ganon. Sa 911 yata ang numero ron. Dumating ang mga pulis. Kinuha yung bata. Ayaw ibigay ng ina. Ang sabi ng mga pulis, meron ng SOGI bill dito sa bansang ito. Ang ibig sabihin, ang magulang wala kang pakialam pag sinabi ng anak mo na pakiramdam ko ako'y bakla, pakiramdam ko ako'y tomboy. Pag yan ay pinangaralan mo, pinagalitan mo, kulong ka. Kaya susunod, huwag mo nang gagawin at kukulungin ka. Kukunin namin ang anak mo muna, kinuha ang anak, dinala sa Department of Social Welfare. Yun po, hindi naiisip ng mga sumusuporta sa SOGI. At kapag ikay member ng LGBT, nakalagay dun sa panukalang batas, at nakagawa ka ng paglabag sa batas, dahil sa pangalan na ikaw ay LGBT, kahit may ebidensya, exempted ka sa aresto. Abay kung ganyan, di lahat na ng tao mag-LGBT na para pag nakagawa ng krimen, exempted. Ito'y kailangang maunawaan po ninyo sapagkat napakabigat nitong panukalang batas na ito na pinipilit na isulong ang mga artistang sikat, entertainers, bigla na lang lulundag dito dahil popular, magandang slogan, anti-discrimination. Pero pag tiningnan mo, discrimination pa sa higit na nakararami. Ang eskwelahan, walang karapatan na puro mga babae. May mga eskwelahan, puro babae ang kwarto, puro lalaki. Pag may nag-apply na isang homosexual, tomboy o bakla, hindi po pwedeng tanggihan. Hindi pwedeng disiplinahin. Hindi po pwedeng turuan ng moral values. Hindi po pwedeng turuan ng Biblia. Pag mo kontra sa homosexuality, makukulong ka. Pare, pastor, nagsasalita ka sa loob ng church tungkol sa sinasabi ng Diyos na kinasusuklaman niya ang mga kasalanang nangyari sa Sodom and Gomorrah. Pag iyon ay binasa mo sa loob o kaya sa labas ng church o kaya sa isang birthday at ikaw ay nakumbidang mag-share ng buhay mo, nabanggit mo yun, kulong ka. Isipin nyo, hindi pinag-aaralan, hindi binabasa. Kaya dapat ang taong bayan ay conscious. Kaya ang leadership ng JIL at ang Body of Christ ay magkakaroon ng massive education tungkol dito. Mahirap na hong harangin ito kung hindi makikialam ang Diyos. At ang Diyos ay gagamitin ng sangbayanan.
Nung nakaraang hearing namin ay tatapusin na. First time lang ako naka-attend ng hearing dahil wala naman akong invitation na tinanggap. Buti, nasama ko doon sa hearing, sa Zoom meeting. Abay, Irere Road, Ibibicol Express. Ang mga kinukumbidang resource persons, yung kakampi nila, yung ibang mga ayaw ng tinatawag na SOGI bill, social, asexual orientation and gender identity and expression. Kung ayaw mo, hindi ka naman hukumbidahin eh. Nakumbida si Atty. Lyndon Kanya, ang ganda-ganda ng kanyang presentation. Binastos pa siya. Hypocrite daw siya, etc. Ako ho, hindi ako mabastos doon sa hearing dahil hindi naman ako nagsasalita ng kabastusan. Pero sa social media, nakita niyo, inaatake ako. Hindi ko lang pinapansin kasi ang sabi ng Proverbs, I think 26, verse 4, verse 5, do not answer a fool according to his folly, or else you will be like him, and he will think he is wise. Kaya pinababayaan ko ho yung mga matatapang at may paninindigang mga Pilipino nagtatanggol po sa ating pinaglalaman. Ipanalangin ninyo na huwag maaprubahan ng Kongreso ang SOGI bill. Kausap ko ang ilang mga legal luminaries. Ang sabi nila, bagamat sinasabi ngayon nila na wala namang same-sex marriage to, pero merong decision ng Supreme Court, hindi ko na mabanggitin ang pangalan ng justice, na kapag itong SOGI bill, ang mga provisions nito ay naaprubahan at naging batas, hindi na kinakailangan pang special na batas para sa same-sex marriage. Automatic, pwede silang magkaroon ng same-sex marriage. Ito ho ay kinopya sa template ng mga brilliant gay lawyers sa Western countries. Lahat ng bansa ay ini-invade nila. At pag binasa mo yung kanilang panukala, sa biglang tingin maganda, anti-discrimination bill sa mga kababaihan, anti-discrimination bill sa mga bata, anti-discrimination bill sa physically handicapped people, anti-discrimination bill sa senior citizen, kung ano-anong mga sektor isinama ron, at pagkatapos isiningit yung preferential treatment para sa kanilang grupo. Napakarami na po nating batas. Physically handicapped, meron tayong protection law against the discrimination sa physically handicapped. Meron tayong protection law against women. May protection law tayo sa mga bata. May protection law tayo sa mga senior citizen. Pero ang ginawa nila, sinama nila uli para ang isip ng mga inosenteng tao, maganda ito, maganda ito, maganda yun. Pero nakasingit doon ang kanilang karapatang lalaki sa lalaki ay mag-asawa, babae sa babae mag-asawa. Nakasingit roon nang hindi yun nakikita yung same-sex marriage. Parang Holy Trinity sa Bible. Meron bang Holy Trinity sa Bible? Wala. Meron ka bang nakitang Trinity sa Bible? Wala. Pero nakakalat sa Bible ang katotohanan ng Holy Trinity. Handoon yung God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Kaya ho, napakaraming deception ng diablo. Ipanalangin yung mabuti. Katakot-takot na nga ang kalamidad sa ating bansa. Average 20 typhoons ang bumibisita sa Pilipinas every year. Dahil sa massive idolatry, corruption, injustices, lahat ng uri ng kasamaan. Kaya nga nagkaroon ng worldwide pandemic. Lahat ng bansa sa buong mundo for the first time in history ay nagkaroon ng COVID-19 or novel coronavirus pandemic bilang warning ng Panginoon. Ang lahat ng tao ay dapat magsisi ng kasalanan, magbalik loob sa Diyos. Hanggang ngayon, mainit ang pandemic, ang daming namamatay, all over the world. Pagkatapos gagawa pa tayo ng panibagong batas na ang lalaki sa lalaki pwedeng magsiping, pwedeng mag-asawa, babae sa babae.
Itong kasalanan kinasuklaman ng Diyos sa Sodom and Gomorrah, kaya ginunaw ng Diyos ang Sodom and Gomorrah. Nakalulungkot, maraming mga Christian churches natatakot magsalita. Natatakot magsalita. Kasi baka mapintasan sila, baka sila mabas sa social media. Ang mga tunay na anak ng Diyos ay walang dapat katakutan kapag ang pinaglalaban natin ay para sa buhay na Diyos. Our loyalty to anyone must end when our loyalty to our God begins. Kailangan magkaroon tayo ng espiritu na katulad nila Joseph, nila David, Davidic spirit, nila Nehemiah, nila Saint Paul, nila Saint Peter. Kailangan po ang mga tunay na Kristiyano ay tumitindig at nagsasalita laban sa lahat ng uri ng kasalanan at lahat ng uri ng kasamaan. Kung hindi, dekorasyon lang ang pagiging Kristiyano natin. Sabi nga ni Edmund Burke, the famous statesman during his time in United Kingdom, 100 years ago, sabi niya, for what is necessary for evil to triumph is for good men to do nothing. Ano ang kailangan para ang kasamaan ay lumaganap? Wala na ibang kailangan kundi yung mabubuting tao magsawalang kibo, maghalukip-kip at manood na lang. What is necessary for evil to triumph is for good men to do nothing. Ang sabi ng famous statesman during his time, Edmund Burke. Natuklasan ko na ito'y galing sa James chapter 4 verse 17, salita ng Diyos. If you know the good things to do and you don't do, you sin. Kung alam mo ang mabuting bagay na dapat mong gawin pero hindi mo ginawa, ikaw ay nagkakasala. Kaya mga minamahal kong JL people, minamahal kong kapwa ko Kristiyano, minamahal kong kapwa ko Tagalangit, magbantay po tayo. Pinipilit mo sa akin ni Satanas ang lahat ng bansa sa balat ng lupa. Lalo na ngayong the so-called last days. Ang ating consolation, nasa huling araw na tayo ng mundo. Lahat ng palatandaan ng pangalawang pagbabalik ni Jesus ay nakikita na natin. Anytime ay po pwedeng magkaroon ng first phase of the second coming of Jesus, yung tinatawag na rapture of the church. Yun ho ang ating consolation. Pero, ang sabi naman ni Lord, while you are waiting for my second coming, occupy till I come. Do my business till I come. Huwag kayong tatamad-tamad. Gawin ninyo ang tungkulin nyo araw-araw. Masigasig, maging masipag. Manindigan, ipagtanggol ang katwiran, ang katarungan, ang katotohanan. Tandaan natin sa Psalm 89 verse 14, righteousness and justice are the foundations of God's throne. Kaya ito po ay akin lang isinyer sa inyo para hindi tayo matulad sa ibang Kristiyano na kapag tinatanong, ano ba yan? Ano ba yung pinagtatalo ng Sogi Bill na yan? Alam niyo, sabi ng Diyos sa Hosea 4:6, my people are perishing, my people are being destroyed for lack of knowledge. Habang aking mga anak ay walang kaalaman ng katotohanan, nakapagsasamantala ang kampo ng dyablo. Purihin ang Panginoon, kung merong dapat na pinakamatalino sa balat ng lupa, dapat yung mga tunay na anak ng Diyos, sapagkat ang tunay na karunungan ay nanggagaling sa tunay na Diyos. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Amen, Lord. Hallelujah. Praise God, praise God. Hallelujah. Sa oras pong ito,